away when he comes in glory by and by. How sweet will be, how sweet will be when he comes again in the scarlet sky. What joy 'twill be, what joy 'twill be when he comes in glory by and by. Rescue the perishing, care for the dying, snatch them in pity from sin and the grave. We bore the erring one, lift up the fallen, tell them of Jesus the mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Though they are slighting him, still he is waiting, waiting the penitent child to receive. Plead with them earnestly, plead with them gently. He will forgive if they only believe. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Down in the human heart, crushed by the tempter, feelings lie buried that grace can restore. Touched by a loving heart, wakened by kindness, chords that were broken will vibrate once more. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Seven o'clock na po, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat na naririto ngayon sa ating C4 Hope Meeting virtual. Welcome po sa bawat isa. Available din po ang ating Hope Meeting via Facebook Live. Masaya po kami na muli namin kayong makita at makasama sa ating gawain. Ako po si Ate Cheryl, ang inyong lingkod ngayong gabi. Palaging kagalakan po sa amin na bawat linggo tayo ay magkakasama isang oras na may awit, patotoo at mensahe ang hatid ng ating gawain. Purihin po ang Panginoon, palagi po tayong nagkakaroon ng bisita. Kaya salamat po sa ating mga kapatid na walang sawang nagpapasa ng link para ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay, sa katrabaho at bagong mga nakikilala. Kaya naman kung bisita po kayo ngayong gabi, hamon po namin sa inyo kung kayo po ay mapapagpala sa inyong mapapakinggan, makiisa rin po kayo sa pag-send ng ating link upang mas marami pa ang makapakinig ng mabuting balita na hatid ng ating Hope Meeting. Para naman muli nyo pong mabalikan at mapakinggan ang ating mga nagdaang gawain, meron po tayong Facebook group. Pinopost po natin dyan lahat ng mga gawain, even yung ating materials na ginagamit. Ang pangalan po ng ating group ay C4 Hope Meetings Group. Kung kayo po ay may katanungan, pwede po kayong mag-type dyan. Kung kayo ay may comment, even your prayer request, kagalakan po na isama namin kayo sa aming mga pananalangin. At muli, magkakaroon po tayo ng breakout sessions after po ng ating Hope Meeting. Salamat po sa ating mga kapatid na nag-i-stay at nakikipag-sharing time. Kaya hintayin po natin mamaya, huwag po kayong aalis. Palagi po tayong nagsisimula sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Sinasabi po sa aklat ng Hebreyo, kabanatang 6, mga talatang 18 hanggang 19, hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ngayon naman, hinihilingan ko po ang ating Kuya Johnny Mabilangan para sa kanyang pagbati. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Sa kabila po ng kapaguran sa buong maghapon, nagpapasalamat po tayo sa kabutihan ng Panginoon. Kaya naman po, welcome po sa ating Hope Meeting. At pagbati po mula sa C4, ang Christ the Cornerstone Christian Communities. Sa kagalakan po sa aming komunidad, ang inyong presensya. At maraming salamat po sa ating Panginoon na nagbibigay ng kalakasan at patnubay sa atin sa araw-araw. Aming pong dalangin
na makasumpong po tayo ng patuloy na kapayapaan at biyaya sa kanyang mga salita na ipapahayag sa gabing ito. Nawa po, mapalakas po tayo sa gawain ito. Muli, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat, Kuya Johnny, sa iyong pagbati. Ngayon naman, nais ko pong ibahagi, ano nga po ba yung Hope Meeting? Bakit nga po ba tayo nagkakaroon ng ganitong gawain? HOPE po stands for Household Opportunities, Presentation, and Experience. At ang CFOR HOPE Meeting po ay una, naglalayon na maibalita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa komunidad. Ikalawa, maibahagi ang galak na nadarama dahil lamang po sa biyaya ng ating Panginoon. At ikatlo, layunin po nito na mahamon ng bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay na may pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Kahit wala po kaming ibang dalangin, kundi ang bawat isa na naririto ay tunay na mahamon. Tayo po ay magpapatuloy sa pag-awit. Kung alam niyo po, sumabay po tayo. Awitin natin Dampi ng Kaluwalhatian. Ako'y naghahanap ng kasagutan sa dalangin, O Diyos, ako'y dinggin. Ako'y naririto at namangha sa gawa mo, kapayapaan aking natamo at nagpabago sa damdamin ko. Dampi ng kalwalhatian mo'y totoo, sa puso ko'y nagturo, magpuri lamang sa'yo, maging sa pananalangin ko. Ang hilingin ay ang kalooban mo, hindi ang nais ko. Jesus, sapat ka na sa buhay ko. Dampi ng kalwalhatian mo'y totoo, sa puso ko'y nagturo, magpuri lamang sa'yo, maging sa pananalangin ko. Ang hilingin ay ang kalooban mo, hindi ang nais ko. Jesus, sapat ka na sa buhay ko. Ang hilingin ay ang kalooban mo, hindi ang nais ko. Jesus, sapat ka na sa buhay ko. Amen. Salamat sa napakagandang mensahe ng awit. Tunay na sapat ang ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Ngayon po tayo ay makakapakinig ng patotoo. Pakinggan natin ang patotoo ng isang kapatid kung paano niya naranasan ang pag-ibig at kabutihan ng ating Panginoon sa kanyang buhay, si Ate Maring Picayo, at susundan po ng Ministry Through Song ni Ashley Aguinaldo. Magandang gabi po sa bawat isa. Ako po si Ginang Maria Picayo, may bahay ni Reynaldo Picayo. Nang ako po ay bagong mananampalataya pa lamang kay Kristo, ako po ay nagagalak na makasama ang mga kapatid sa araw ng pagsamba sa Diyos, kasama ang aking pamilya. Ang mahalaga sa akin noon ay ang palaging makasamba sa araw ng linggo. Ngunit, masasabi ko na ang buhay Kristiyano ko ay walang paglago dahil bagamat ako ay mapanalanginin, ay nananatiling bansot pa rin dahil sa maraming kadahilanan. Unang-una na po ay nakatutok ako sa aming tindahan dahil ito ay mahalaga para sa aming pamilya. Dahil dito, hindi ko man lamang mabuksan ang Biblia. Maraming pagsubok at hamon sa buhay at nananampalataya ako sa Diyos na siya ang tutulong sa akin. Kaya palagi akong dumudulog sa Kanya.
Pero maraming pagtatanong at minsan ay may pag-aalinlangan pa. Umiiyak ako sa Diyos at nagtatanong kung ano ba ang kalooban niya sa akin at sa amin ng asawa ko. Dahil noon po, kapag ako ay nakakaranas ng pagkakasakit, ako ay naiyak. Kung kaya't nasasabi ng asawa ko na akala ko may Diyos ka at siyang magpapagaling sa iyo. Kung kaya ako ay napapatanong, sabi ko kasi sa asawa ko na ang manggagamot ko ay ang Diyos. Ako'y nagtitiwala na pagagalingin niya ako. Pero paano pala kung di ako gumaling at ikamatay ko na ito? Magiging sira ang patotoo ko sa asawa ko. Nang dumating nga ang matinding pagkakasakit sa buhay ko, ay nagdesisyon ako na manatili muna sa aking mga anak. At dito, nagsimula ang aking pagkaunawa sa kalooban ng Diyos sa akin, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nakasama ako sa mga pag-aaral ng Biblia sa pamamagitan ng Grace is Busy na isinasagawa sa tahanan ng aking mga anak. Dahil dito, unti-unti kong natutunan ang kanyang mga salita at sa biyaya ng Diyos, nagagawa kong manindigan at isabuhay ang dapat at di dapat gawin. Biniyayaan ako ng Diyos ng karunungan upang ibahagi sa iba ang kaligtasan mula sa Panginoong Hesus. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nang pansamantalang tumigil ako sa tahanan ng mga anak ko at nakakapakinig ng mga pag-aaral tulad ng Hope Meeting at pakikibahagi sa SBC, ay nabago ang aking kaisipan dahil sa mga salita ng Diyos. Si Jesus ang aking malaking pag-asa. Sinasabi po sa Roma 8:35, 37 hanggang 39 ay ganito: sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Hindi sa lahat ng mga ito tayo lalong higit pang mapagtagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o kalaliman o alinmang nilalang, ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Ito ang pinanghahawakan ko sa ngayon. Natuto pa rin ang Panginoon. Gumaling man ako o hindi sa aking karamdaman, ang katotohanan ay nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa akin sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. At ako'y isasama niya sa kaharian ng Diyos doon sa langit. Ang hamon ko po sa bawat isa ay lubos na kilalanin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Mamuhay sa kanyang banal na kalooban sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia, kung saan dito natin lubos na makikilala kung sino ang Diyos at sino tayo sa harapan ng banal na Diyos. Magpakumbaba palagi at sumunod kung ano ang pinag-uutos ng Diyos sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Sa Diyos po ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pagluwalhati. Magandang gabi po at maraming salamat. My faithful Father, enduring friend, your tender mercies like a river with no end, it overwhelms me. Covers my sin each time I come into your presence. I stand in wonder
amazes me. Your grace still amazes me. Oh, patient Savior, you make me whole. You are the author and the healer of my soul. What can I give you? Lord, what can I say? I know there's no way to repay you, only to offer you my praise. Your grace still amazes me. Your love is still a mystery. Each day I fall on my knees, 'cause your grace still amazes me. 'Cause your grace still amazes me. It's deeper, it's wider, it's stronger, it's higher than anything my eyes can see. Your grace still amazes me. Your love is still a mystery. Each day I fall on my knees, 'cause your grace still amazes me. Your grace still amazes me. Maraming salamat kay Nanay Maring sa inyong buhay at patotoo sa gabing ito. Tunay na nakakahamon at maging sa mensahe ng awit at sa magandang pagkakaawit na inihandog sa atin ni Ashley. Purihin po ang Panginoon sa inyong buhay, aming mga kapatid. Ngayon naman po, pangungunahan po tayo muna ni Kuya JR sa pananalangin bago po natin i-play ang recorded video, recorded message noong June 20, 2020. Sige po, tayo po muna manalangin. Panginoon, patuloy naming ipinagpapasalamat ang pagpapatuloy po ng gawaing ito na siyang ginagamit nyo rin upang ang iyong mga salita ay patuloy na ipaunawa sa amin. Salamat Panginoon sa buhay ng aming mga kapatid na patuloy niyong binabago, patuloy niyong pinapatatag kahit sa iba't ibang mga pagsubok sa buhay na kinakaharap, Panginoon. Patuloy namin naranasan ang iyong mayamang biyaya, ang iyong pagsama, ang iyong pag-ibig, maging ang iyong pagpapagaling, Panginoon, maging sa mga karamdaman na naranasan namin. Tunay na walang ibang Diyos, Panginoon, na karapat-dapat sa pagkilala kundi tayong kayo lamang. Salamat, Panginoon, sa ganitong gawain. Isang paraan din ito, Panginoon, para patuloy naming maabot ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kaibigan, at ang mga taong inilalapit nyo sa amin. At mula sa liwanag ng iyong mga salita, sa mensahe ngayong gabi na ipapahayag muli,
Nawa ito ay gumising sa aming mga natutulog na mga kalooban, especially sa mga taong wala pang tunay at tamang relasyon sa iyo. Gamitin niyo po ang mensahe ngayong gabi upang maliwanagan sila, patuloy kayong makilala at tanggapin, Panginoon, ang mensahe na ipapahayag. At sa mga iba pa pong mga gawain, sa inyo po namin patuloy pinagkakatiwala. Kaya muli, purihin ka, sambahin ka. Ito po ang aming panalangin sa tayong pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Sana makasama kayo sa ating pag-aaral na ito. Kung saan atin pong tinatalakay ang ating tema para sa taon po na ito, we are focusing on Christ's call and Christ's assurance. Ang kanina po, yung inawit ay napakaganda. Ano po? Ang napaka-amazing. Ano po? Yung nagpapatuloy na pagkamangha natin sa biyaya ng Diyos. At ang biyaya po na ito ay walang iba kundi ang kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo, na mula sa kanyang kalalagayan bilang Diyos ay bumaba, nagkatawang tao, upang tayo po ay tubusin mula sa ating pong mga kasalanan. At ang dakilang pastol na ito, ang ating Panginoong Jesus, ay tumatawag sa kanyang kawan, tumatawag sa kanyang mga tupa, at makapangyarihan ng kanyang salita. At ito'y kilala ng kanyang mga tupa. Kaya kapag narinig ng tupa ang tinig ng kanilang pastol, lumalapit. At ang amin pong dalangin, tayo po ay ngayong gabi ay makikinig sa tinig ng ating dakilang pastol at bilang kabahagi ng kanyang kawan ay tutugon. At hindi lamang niya po tayo bibigyan ng kaligtasan. Sinabi din ng Panginoon na merong katiyakan na hindi po tayo madadaig ng kaaway kailanman, na hindi tayo makukuha sa kanyang kamay at sa kamay ng kanyang ama. Kaya po meron tayong kagalakan na ipagbunyi ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan sa atin pong mga buhay. Nakalulungkot nga lamang po na sa ating kapanahunan ngayon, marami po ang nagbabaliwala sa Diyos, nagbabaliwala sa salita ng Diyos, at hindi po nakikita ang kaningningan ng ating Panginoon, bagkus ay nadadaya po sila ng makasalanang sanlibutan. At kapag pinag-uusapan ng Diyos, ay tila sila po ay nagkakaroon po ng pagkainis. Ayaw po nilang pag-uusapan ng patungkol sa Diyos. Allergic sa salita ng ating Panginoon at pinagdududahan ang salita ng makapangyarihang Diyos. Kaya po magandang katanungan para sa atin ngayong gabi, ano ang iyong nangingibabaw na damdamin para sa Diyos? Yan, kagaya po nung aking nabanggit, kapag pinag-uusapan ng Diyos, ano po yung nadarama natin? Meron po bang kagalakan? Kapag tayo po ay nakadinig na mayroong nag-uusap patungkol sa Diyos, sa katangian ng Diyos, pinag-uusapan yung utos ng Diyos, ano po yung nagiging damdamin natin? Naiinis po ba tayo? O sabihin natin, napaka-KJ naman ng mga taong ito, parang gusto lagi pag-uusapan ay patungkol sa Diyos. Dito lamang pong mga nakakaraang araw kapag pinag-uusapan kung ano ang kalooban ng Diyos patungkol sa kasarian, kung ang isa bang tao ay lalaki, babae o ditiyak at sila ay nagsasagawa ng iba't ibang mga pagkilos upang ipakita at ipagbunyi yung kanila pong mga ninanais na gawin sa kanila pong mga buhay na labag sa salita ng Panginoon. Kapag sila po ipapaalalahanan ng salita ng Diyos, sila po ay nagagalit. At ang sinasabi, walang pakialam ang iba at ang mahalaga ay yung sila ay maging malaya na ipamuhay yung uri ng buhay na gusto nila kahit ito ay labag sa sinasabi ng Diyos. Totoo naman, yun ay kanilang karapatan. Subalit kapag tinignan po natin, merong karapatan ang Diyos sa kanilang mga buhay sapagkat ang Diyos ay Diyos na manlilikha. Kaya magandang tanong ngayong gabi, ano ang iyong nangingibabaw na damdamin para sa Diyos kapag pinag-uusapan ang kanyang katangian at ang kanyang mga utos at ang kanyang mga salita?
Bagamat nauunawaan ko po na ang damdamin ay hindi maaaring maging tagapanguna sa ating buhay. Sabi nga po ni John Piper, ano po, my feelings are not God. God is God. My feelings do not define the truth. Yung ating mga pakiramdam, yung ating mga damdamin patungkol sa isang usapin o yung mga pangyayari o sa pinag-uusapan, hindi naman yung pakiramdam natin ang nagsasabi sa atin ng katotohanan. Maaaring iba ang ating tugon sa iba't ibang mga sitwasyon. Maaari na merong isang pangyayari na walang kadating-dating para sa atin, pero sa iba ito ay napakahalaga. God's word defines the truth. Napakahalaga po nating maunawaan na ang salita ng Diyos ang nagsasabi patungkol sa katotohanan. My feelings are echoes and responses to what my mind perceives. Yun po kasing ating damdamin, sabi po ni John Piper, ito lamang yung nagpapakita, ito yung ating tugon sa kung ano yung dikta ng ating isipan, at nakakatakot kung ang ating pong mga isipan ay hindi po alam ang katotohanan ng salita ng Diyos. Tayo po ay maaaring madaya ng ating isipan na nagtatranslate sa atin pong mga damdamin. Kasabi ni John Piper, sometimes, many times, my feelings are out of sync with the truth. Hindi po natin dapat pagtakhan na meron pong mga pagkakataon na yung ating pong damdamin ay malayo doon po sa katotohanan. Halimbawa po nito ay ang pagkahumaling sa kasalanan. Maaaring tayo po ay hibang na hibang sa paggawa ng kasalanan, pagbibigay laya sa ating sariling mga kagustuhan. Yung dapat ay ating ikinakahiya ay atin pong ipinagmamalaki. Yung dapat ay hindi natin ginagawa, ito po'y lantarang ginagawa, hindi tayo nahihiya. Yung dapat ay ikatakot po natin, ito ay ating ikinatutuwa. Kaya sabi po dito, maging babala ito para sa atin. When that happens, and it happens every day in some measure, I try not to bend the truth to justify my imperfect feelings, but rather I plead with God. Pinasusunod po dapat yung ating mga damdamin sa katotohanan ng salita ng Diyos. Yung ating pagpapakumbaba at yung ating paglapit sa Panginoon. Sabi po ni John Piper, purify my perceptions of your truth and transform my feelings so that they are in sync with the truth. Yun pong isang panalangin. Panginoon, dalisayin po ninyo ang aking isipan sa inyong katotohanan. Baguhin po ninyo ang aking damdamin, ang aking pakiramdam upang umayon sa iyong katotohanan. Bakit? Dahil minamahal ng mga kaibigan, ang salita ng Diyos, ang batayan ng katiyakan ng kaligtasan, ang katotohanan at katapatan ng Diyos na buhay. Ito ay maaasahan, ito ay mapanghahawakan. Sabi nga po, we must put our trust in what God says and check our feelings at the door of the Word of God. Kailangan po yung ating mga pinanghahawakan na atin pong mga pakiramdam, yung ating mga damdamin sa mga bagay-bagay, sa iba't ibang mga usapin, ay kailangan pong ating dalhin sa pintuan ng kalooban ng Panginoon, sa pintuan ng kanyang mga salita, at atin pong ipasuri. Sapagkat doon lamang tayo tunay na magigising at doon lamang natin makikita at doon lamang tayo makasusumpong ng paglaya. Ang kilalanin ang ating manlilikha na Diyos na nagsasalita at pangunahin sa atin pong mga buhay. Sabi po nung isang mang-aawit dito po sa aklat ng Awit Kabanatang 59, napakaganda ay ganito, aking aawitin ang iyong kalakasan. Oo, aking aawiting malakas sa umaga ang iyong tapat na pag-ibig, sapagkat ikaw ay naging aking buog at kanlungan sa araw ng aking kapighatian. O aking kalakasan, aawit ako ng mga papuri sa iyo, sapagkat ikaw, O Diyos, ay muog ko, ang Diyos na nagpapakita sa akin ng tapat na pagsuyo. Purihin ang Panginoon, wala pong ibang tunay na nagmamahal sa atin ng tapat, hindi nagpapabaya, kundi ang Diyos. Siya po ang ating matibay
namuog. Siya po yung ating kanlungan sa mga panahon na tayo po ay merong matinding mga kapighatian at merong matinding kalungkutan. Siya po ang nagbibigay po ng pagbuti ng atin pong mga kalalagayan. Siya ay ating nag-iisang pag-asa. Siya yung humihilom sa mga sugatan nating puso. Kaya nga po, ang pinakamaganda, dalhin natin ang ating mga sarili sa paanan ng Diyos. Alam po ninyo, hindi natin ito kaya. Wala tayong kakayanan sapagkat ang ating pong isip, ang ating damdamin, kulang. At meron pa nga pong pagkakataon dahil sa mantsa ng kasalanan nasa sa atin. Kahit gustuhin nating makalapit sa Diyos, hindi po natin kaya. Kailangan natin ang biyaya ng ating Panginoon. At dito po tayo namamangha. Ang Diyos mismo ang tumutulong sa atin upang maisagawa kung ano ang dapat. Pero nais po natin na makita ngayong gabi, napakabuti ng Diyos. Kung tayo lamang po makikinig, hahayaan natin ang kapangyarihan ng Panginoon na patuloy na maranasan natin at ng ating mga mahal sa buhay, dadakilain natin ng Diyos dahil sa kanyang kamangha-manghang pagkilos. Sabi po ng Focus on the Family Ministries, having an intimate relationship with God means realizing that abundant life will never be found in any other person. Wala na pong iba na makapagbibigay pa sa atin ng tunay na pinagpala na buhay, matagumpay na buhay, kundi ang Diyos na sa atin ay lumikha. At ang Diyos kumikilos upang tawagin ang kanyang mga minamahal. Sabi po sa awit, Kabanatang 73, sino pa sa langit, kundi ikaw lamang, at maging sa lupa'y aking kailangan. Puso ko't kaluluwa, kung nanghihina man, ang Diyos, ang lakas ko't tanging kailangan. May mga pagkakataon sa ating pong mga buhay, dahil nga po sa ating kalalagayan na tayo po ay may mantsa ng kasalanan, wala tayong kakayanan upang makita ang kaliwanagan. Tayo po ay bulag. Kahabag-habag ang ating kalalagayan. Kaya po, sa mga pagkakataon na tulad nito, tumatawag ang Diyos. Kumikilos ang kapangyarihan ng Panginoon. Tinatawag ng Panginoon ang kanyang mga tupa upang liwanagan. Tinatawag ng Panginoon ang kanyang mga tupa upang bigyan ng pag-asa, bigyan ng kaligtasan, bigyan ng kalinisan at ng bagong buhay. Ang tanong, tayo po ba ay isang tupa ng Panginoon na handa pong makinig, umunawa, magpakumbaba at sumunod? Ang isang malapit at magandang relasyon sa Diyos ay meron pong mga katangian. Ano po? Una, ang malapit at magandang relasyon sa Diyos ay higit kaysa anumang relasyon at kalapitan na mayroon tayo sa iba. Gusto kong tanungin, meron po ba tayong best friend? Maaring boyfriend, girlfriend, asawa, barkada? Maganda po na meron tayong magagandang relasyon sa ating kapwa-tao. Subalit, kailangan po nating makita ang malapit at magandang relasyon sa Diyos ay ang pagpapahalaga na walang makahihigit sa relasyong Diyos ang pinagmumulan. Ang Diyos ang pinakamahalagang relasyon para sa atin. Kaya nga po sinabi ng Panginoon, ang pinakamahalagang utos ay ang ibigin siya ng buong isip, buong lakas, buong puso, at buong kaluluwa. Kaya nga po ang tanong, masasabi po ba natin na meron po talaga tayong biyaya na ito, nakaloob ng Diyos, na yung ating relasyon sa Kanya ay higit kaysa anumang meron tayong relasyon sa mundo na ito? Siya po ba yung ating tunay na pinakaaasam sa atin pong mga buhay? Pangalawa, ang isang malapit at magandang relasyon sa Diyos ay personal. Hindi makakamtan sa pamamagitan ng pakikisakay lamang. Hindi po natin ito po pwede sabihin na yung aking tatay at nanay ay may takot sa Diyos, kaya damay na rin ako doon. Yung tatay at nanay ko ay mga relihiyoso, kaya ako man ay damay na doon. Sila'y nananalangin para sa akin. Hindi po.
ang malapit at magandang relasyon sa Diyos ay tayo po mismo ang makakaalam. Tayo po mismo ang magkakaroon ng pagnanais na higit pang kilalanin at pakaasamin ng Diyos sa atin pong mga buhay. Hindi po ito kayang gawin ng ibang tao para sa atin. Meron pong mga naniniwala na kapag sila daw po ay namatay, kahit sila ay walang takot sa Diyos, hindi sumusunod sa Diyos, kapag halimbawa sila ay namatay, meron pong mga magpapabisa, mananalangin para yung kanilang kasalanan doon sa kabilang buhay o doon sa isang lugar, unti-unti sila pong linisin. At dahil sa panalangin ng iba, dahil sa sakripisyo ng iba, ay mababago yung kanilang kalalagayan hanggang sila maging karapat-dapat na makapasok sa langit. Pero ito po ay hindi totoo. Ito po ay kasinungalingan. Kapag ang tao ay namatay, doon din po natatapos ang kanyang pagkakataon na malaman ang katotohanan at makilala ang ating Panginoong Jesucristo. Pagkatapos po ng kamatayan, ang naghihintay ay paghuhukom. Pangatlo, para po sa isang malapit at magandang relasyon sa Diyos, ito po ay nahuhubog at lumalalim sa pamamagitan ng pagsasalita niya sa atin at ng pananalangin naman natin sa Kanya. Yun po yung ikatlo. Nagkakaroon po tayo ng relasyon sa Diyos. Inuunawa natin ang Kanyang mga salita. Paki-forward natin yung ating PowerPoint. Nagsasalita sa atin ang Diyos at tayo naman ay dumudulog sa Kanya, tumutugon sa Kanya sa pamamagitan ng ating pananalangin. Meron po ba tayong iniibig pagkatapos hindi naman natin kinakausap? Maaari pa talagang sabihin nung isang asawang lalaki, halimbawa sa kanyang babae na, mahal kita, ikaw ang pinakamamahal ko sa aking buhay, pero ayaw ko kitang kausap. At ayaw ko din na magsasalita ka sa akin. Basta uuwi ako, pakakainin kita at maging ang ating mga anak, kakatagpuin kayo mga gusto niyo, pero ayaw ko na nag-uusap-usap pa tayo. Hindi po. Ang tunay na malapit at magandang relasyon ay humihingi ng isang maayos na pakikipag-usap, komunikasyon, talas-taasan. Kaya nga po, maaari nating makita kung tayo po ba ay may tamang relasyon o magandang relasyon sa Diyos. Tayo po ba ay nananabik na ang salita ng Diyos ay ating malaman, maunawaan at masunod sa atin po mga buhay? Purihin ang Panginoon. Pero kung tayo po ay nagbabaliwala sa salita ng Diyos, nagbabaliwala sa Kanyang mga panuntunan, sa Kanyang mga utos at wala po tayong pakialam kung ito'y ating hindi nasusunod, maaaring dinadaya natin ang atin pong mga sarili kung tayo po ay tunay nga na meron pong tamang relasyon sa Kanya. Kumusta din naman yung ating pananalangin? Kagalakan ba nating makipag-usap sa Diyos, yung magpakumbaba sa Kanyang harapan? At sabihin ang atin pong mga kahinaan at kakulangan? At sabihin natin na, Panginoon, Ikaw ang aking kailangan? Sabi po ni Blaise Pascal, lagi po natin itong naririnig dito sa Hope Meeting dahil ito po ay isang napakagandang katotohanan na masasabing hango din mula po sa Biblia. There is a God-shaped vacuum in the heart of every person which cannot be filled by any created thing but only by God the Creator made known through Jesus Christ. Meron po sa buhay po ng mga tao na isang malalim po na parang bangin. At ito po ay hindi kayang punuan ng kahit ano pa man sa mundo po na ito. Dahil ito po ay idinisenyo upang Diyos lamang ang talagang makapuno at ito po ay sa pamamagitan ng Kanyang pinakadakilang biyaya, ang Panginoong Hesukristo. Sabi pa ni Blaise Pascal doon sa kanya pong panulat sa isang aklat, yung thoughts sa Ingles, pero sa French, hindi ko na po babasahin, hindi ko kayang basahin sa Pranses. This infinite abyss can be filled only with an infinite and immutable object, in other words, by God. Kaya po magandang tanungin natin, paano natin malalaman kung mayroon tayong lumalagong pag-ibig sa Diyos? At yun po ang aming dalangin na sa gabing ito, masumpungan po natin. Oo, tayo ay mahina. Oo, tayo ay makasalanan. Oo, tayo ay
gumagawa ng mga ayaw ng Panginoon. Pero ninanais natin, nagpapakumbaba tayo. Nais nating tulungan tayo ng Panginoon. Nagpapakumbaba tayo sa kanyang harapan. So ano ang mga tanda ng lumalagong relasyon sa Diyos? Maganda rin itong panukat para doon sa mga nagsasabing maayos na ang kanilang relasyon sa Diyos. Una, nagnanais na higit pang gumugol ng oras at panahon sa piling ng Diyos. Hindi po ito, mga kapatid, hindi po ito yung paraan upang magtamo ng kaligtasan at kapayapaan. Sige, simula na nga ngayon, ako na nga ay gugugol ng oras at panahon para sa pananalangin at sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi po ito yung paraan. Ito po ay mga tanda na, meron na nga akong binagong isipan. Meron na nga akong binagong buhay. Dati ito'y aking binabaliwala. Subalit ngayon, ito ay aking pinahahalagahan. At ito po yung una. Kapag tayo nagpakumbaba sa Diyos, kapag naranasan natin ang kanyang pagliligtas, isa po sa mga tanda, nagnanais tayong gumugol ng oras at panahon sa kanyang piling. Hindi po ba kapag tayo ay na-inlove, doon po sa mga may asawa na, nung tayo nanliligaw pa sa ating mga asawa, kahit na simple lamang ang mga pinupuntahan para mag-date, o simple lamang ang kinakain, kahit yung barbecue lamang o isaw sa kanto, sasabihin, basta kasama kita, masaya na ako. Kahit nasaan tayo, kahit gaano kasimple. Yun lang, makasama ka, kausap ka, ay sapat na ang dulot na kaligayahan. Kaya po, kapag tayo ay tunay na naranasan natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay, pahahalagahan po natin ang Diyos. At magiging kagalakan natin yung oras at panahon sa kanyang piling. Ano po ang sabi ng Biblia? Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulog mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Alam po ninyo, mayroong mga tao, pinagpipilitan po nila na, baka alam mo kayo kung sino Bakit? Baka Diyos din naman kami. Diba, ganun po sinasabi ng iba? Pero sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, makikilala ninyo ika sila sa kanilang mga bunga. Pero kung ang nakikita natin halimbawa sa isang tao na nagsasabi siya na may maka-Diyos, siya na may relihiyoso, na siya na may nagmamahal sa Diyos, kung gaano po niya ginagawang kagalakan na sumunod sa Diyos. Kung gaano po niya pinahahalagahan ang makasama ang Diyos. Kung gaano niya pinahahalagahan ang katangian ng Diyos sa kanya pong pakikipagrelasyon sa Panginoon. Ayaw niyang saktan ang Diyos. Gusto niyang kasama ang Panginoon. Gusto niyang kausap ang Diyos. Kaya sabi po rito ng mga awit, sa piling mo may madaramang lubos na kagalakan. At alam po niyo, ito ay kagalakang walang katulad. Hindi kayang ibigay ng anuman sa mundo na ito. Kaya nga po ito ay hindi maipaliwanag ng iba. Sabi, basa ka na lang ng basa ng Biblia. Di ba kayo nagsasawa kababasa niyan? Hindi talaga nila maintindihan kapag hindi sila umiibig. Pero nagsasabi, araw-araw na lang kayong nag-aaral. Araw-araw na lang kayong nananalangin. Hindi ba kayo nagsasawa? Pero sa isa po na nagmamahal, bahagi ito ng kanyang buhay at bahagi ito ng kanyang pagkatao. Bakit? Kasi nararanasan po nila ang pagkilos, ang pagtawag ng Panginoon at ang presensya ng Diyos sa kanila pong mga buhay. Sabi ni John Flavel, Christ is the very essence of all delights and pleasures. Lahat ng pinakamagaganda, lahat ng nagbibigay kaluguran, si Kristo ang lahat ng ito, the very soul and substance of them all. All the rivers are gathered into the ocean. So Christ is that ocean in which all true delights and pleasures meet. Si Kristo ang lahat-lahat. Ano pa po yung tanda
ng lumalagong relasyon sa Diyos. Pangalawa po, yung lumalalim sa pagtitiwala sa Panginoon. Tayo po ay mga makasalanan, napakadali nating matakot, napakadali nating magrebelde, napakadali nating bumagsak, magduda. Pinagdududahan po natin maging yung mga pangako ng Panginoon. Pero alam po ninyo, may mga pagkakataon hindi tayo tapat. Pero kapag ang Diyos tunay na gumagawa sa ating mga buhay, mararanasan po natin, tinutulungan tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Opo, marami tayong mga tanong, marami tayong mga sakit ng kalooban, marami tayong mga kalungkutan. Diyos ang magbibigay ng paghilom. Diyos ang tutugon sa ating mga pangangailangan. Pero ang makikita po natin ito, sa kabila ng tayo'y nahihirapan, yung ating paglago sa ating pagtitiwala, paglago sa ating pananampalataya, at tinutulungan tayo ng Diyos na maisagawa ito. Sabi po ni Apostol Pablo sa Roma Kabanatang 8, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating mga kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin sa paraang di natin kayang sambitin. At ang Diyos na siyang nakasasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang ayon sa kalooban ng Diyos. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Yan po, napakalinaw. Yun pong mga tinawag ng Diyos para sa Kanyang dakilang layunin. Yun pong pagliligtas. Yun pong buhay na walang hanggan, bagong katatayuan. Tinutulungan niya, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Pagpanampalatayanan po natin, kahit na anong hirap, anong sakit ang dumating sa atin, anumang kalungkutan, pagtiwalaan po natin na ang Diyos ay in control. Pangatlo ay isa po pong napakagandang tanda ng lumalagong relasyon sa Diyos na ang tanging makakaranas ay ang mga tinubos. Ano po? Sila'y nais na palaging mabigyang kaluguran ang Diyos. Di ba? Meron tayong, kapag tayo po ay wala pa sa Diyos, ang gusto natin, yung gusto nating masunod. Kahit nga po, sino kumalaban sa atin? Wala tayong pakialam. Sabi, kahit sino mang Poncio Pilato yan. Ano po? Pabisan, kahit pa magulang natin, kahit pa yung mga taong nagmamahal sa atin, nagmamalasakit sa atin, ayaw nating pakinggan kasi meron tayong kamangmangan, meron tayong kahibangan. Bibigyan ko ng kaluguran ang aking sarili. Pero yun pong mga tunay na tinawag ng Panginoon. Binabago po ng Panginoon yung isipan, ang damdamin, binabago baging yung ating mga pinakananais. Nagsisimula po tayong ibaba yung ating sarili, gumagawa ang Panginoon sa ating mga buhay upang siya yung ating mabigyan ng kaluguran at siya ang ating maitaas. Tinuturuan tayo ng katotohanan sa ating mga isipan, binabago ang ating mga puso't damdamin, at yung ating pagkilos ay nababago. Kaya sabi ni Apostol Pablo doon sa Roma, Kabanatang 12, matapos po ang unang 11 kabanata patungkol sa kasalanan, patungkol sa habag ng Diyos, patungkol sa pagliligtas ng Diyos, sa pagpili ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, kaya nga, alang-alang sa kanyang napakasaganang habag sa atin, nakikiusap ako sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Nauunawaan po ito ng mga tunay na anak. Nauunawaan ito ng mga tunay na tupa. Yung ginawa para sa kanila ng dakilang pastol, ito ay bumabago sa kanila pong pamumuhay. Sabi pa ni Apostol Pablo,
huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap sa kalooban niya. Yung ikaapat na tanda ng lumalagong relasyon sa Diyos ay ito po: pagnanais na ipakilala sa iba si Jesus. Tayo po, meron tayong mga taong pinapahalagahan sa ating buhay. Minsan, kabunggo ang balikat natin. Yung mga politiko, yung mga matataas na tao, mga sikat, mga artista. Pinagmamalaki natin. Meron akong picture kasama si ganitong artista. Nung aming graduation, nakakatabi ko yung aming speaker na congressman o yung gobernador. Eto, pinapakilala natin yung mga hinahangaan natin o yung mga sinasabi natin na nakatulong sa atin, yung nagpala sa atin, yung mga kilala na gusto nating kasama sa buhay natin. Pero kung ang Panginoon, Jesus, ang talagang nagbigay sa atin at nauunawaan natin ang ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin, isa po na tanda na lumalago ang ating relasyon, ipagmamalaki natin ng Panginoong Jesucristo at hindi po natin siya ikakahiya. Maaring ito po ay isang panukat. Kung ang isang tao ay mananampalataya na tunay o hindi. Kasi kapag ikinahihiya niya ang Diyos, ikinahihiya niyang magsalita para kay Jesus, baka po ang totoo ay hindi niya nakikilala ang Panginoong Jesucristo. Dapat nating suriin ang ating mga sarili. Bakit nga ba tayo ganito? Kung tayo tunay na mananampalataya, hindi tayo makapagsalita at makapagpatotoo patungkol kay Jesus. Alam po niya yung mga unang mananampalataya? Sabi po dito sa Gawa, Kabanatang 5, araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga bahay-bahay upang magturo at mangaral tungkol kay Jesucristo. Ito po ay isang napakagandang halimbawa na iniwan ng mga unang alagad. Yung kanila pong pagnanais na si Kristo ay makilala ng iba. Kaya po sa atin, sabi ko nga po kanina, hindi po ito isang utos na ito'y, sige, simula na nga bukas, magsasalita na para ako'y maligtas dahil baka hindi pa ako ligtas. Kaya sige na nga, kahit napipilitan, mamimigay ako ng tracts, mag-share ako ng gospel. Hindi po. Meron tayo pong dapat na gawin ng kapakumbabaan sa Diyos. Panginoon, bakit ako nahihiya na ikaw ay ipakilala? Bakit ako nahihiya na magsalita para sa iyo? Ano ang aking tunay na kalalagayan? Turuan po ninyo ako. Ipaunawa po ninyo sa aking isipan, sa aking damdamin. Kasi minamahal na mga kaibigan, natural para sa atin na ipagmalaki yung mga taong mahalaga sa ating buhay. Hindi tayo nahihiya. Handa tayong ipaglaban. Ngayon, kung tunay na ang Panginoong Jesucristo ay suma sa atin, ito ay isang tanda. Yung ating gamitin ang ating mga buhay upang ipakilala siya sa iba. And then, sa huli, sabi, lumalagong pagnanais na palaging makapiling ang iba pang sumasampalataya at naglilingkod sa Diyos. Ito pa isa pang tanda na talagang ang Diyos ay nasa sa atin, binabago po tayo. Dati po, ayaw natin nakasama yung mga mananampalataya. Ang gusto natin pong mga kasama, yung walang pakialam sa salita ng Diyos, yung pinagtatawanan, ang kasalanan, yun pong ipinagmamalaki ang kanilang kasalanan, nangangatwiran sa kanila pong mga kasalanan. Yun pong natutuwa kapag ang iba ay lumalayo din sa Diyos. Yun po mga taong hindi nagpapahalaga sa salita ng Panginoon. Pero kapag naranasan po natin ang pagliligtas ng Panginoon at yun ang ating pinakahihiling para sa bawat isa, baka nanaisin po natin ang tulong ng iba pa na mga tao na tayo po ay akayin sa katotohanan. Sabi po dito sa Aklat ng Gawa, nagsasama-samang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Ipinagbibili ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay pinapamahagi sa bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan. Sabi din sa susunod na mga talata, araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo
masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan, at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos. Kinalulugdan sila ng lahat ng tao. Bawat araw, idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang kanyang mga inililigtas. Pero din naman dito sa John 14 verse 21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Dalangin po natin na ang bawat isa sa atin ay tunay na magpakahayag ang Panginoon. Pakinggan ang Kanyang mga salita at maranasan ang pagbabago sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Alam po ninyo, nakikilala ng Diyos ang bawat isa sa atin. Wala tayong maitatago sa Kanya. Opo, kahit yung ating mga sakripisyo, kahit yung ating mga kalungkutan at kahirapan, alam to ng Panginoon. At darating po ang pagkakataon, palalayain niya tayo sa lahat ng ito, tatapusin niya ang ating mga kalungkutan, kahirapan. Sabi nga po ng Panginoon dun sa isang iglesia, dun sa Pahayag Kabanatang 2, ito sabi ng Panginoon, alam kong matyaga ka, nagtiis ka ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Pero sabi ng Panginoon din, hindi lang nakita ang maganda, nakita din niya yung pagkukulang. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya ay nanlalamig na. Isa pong patunay na alam ng Diyos yung atin pong mga nararamdaman. Alam ng Diyos ang nasa isip at nasa puso ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, nais kong magtapos sa pamamagitan po ng pagpapakita sa atin ng dakilang pag-ibig ng Diyos. At ito po ay mula sa talatang alam na natin, yung John 3:16. Ano po? Sabi po doon, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung biyayang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga inililigtas. Meron pong pag-ibig ang Diyos na ibinibigay, ipinapakita, ipinaparana sa kanyang mga anak. Ano po yon? Ang kanyang pagmamahal. Sabi po, God loves you. Mahal ka ng Panginoon, mahal ako ng Panginoon, iniligtas niya ang kanyang pinakamamahal. Hindi po magmiminti. Sa kanya nagmula ang kaligtasan, ililigtas po niya ang kanyang pinakamamahal. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. At ito po ay isang pagmamahal na nagkakaloob. At alam po niyo, ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak. God's love gives. Hindi po siya nanahimik. Ang kanyang pag-ibig ay merong pagsasagawa, merong ibinigay. Hindi ipinagkait ang kanyang bugtong na anak na siyang tanging daan ng kaligtasan. At ang pag-ibig po na ito ay isang pag-ibig na tumatawag. Hindi niya tayo hinahayaan. Kaya nga, kilala ng mga tupa ang kanyang pagtawag. Sabi po dito, sino mang sa kanya'y sumampalataya. Tinatawag kasi niya yung kanyang mga tupa. At yung kanyang mga tupa, lalapit dahil alam nila ang tinig ng kanilang pastol. Bibigyan sila ng buhay na walang hanggan. Sabi rito, hindi sila mapapahamak. God's love secures. Hindi sila mapapahamak bagkus magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Tayo pong lahat ay makasalanan. We are condemned because of our sins. Wala po tayong kayang gawin. Tiyak ang ating kaparusahan sapagkat tayo ay tunay na nagkasala. Pero purihin ng Panginoon, maaari tayong tumakbo sa ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang nagbibigay ng tunay na kaligtasan sapagkat siya ang Diyos na umiibig sa atin. Dalangin po natin, higit sa ating mga damdamin, ang ating pananampalataya sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na nakapagpapalaya. Sabi na ating Panginoong Jesucristo, malalaman niyo katotohanan at katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Awitin po natin ang ating tugong awit. Pasalamat ko'y sa'yo.
Amen. Salamat sa kapahayagan ng kanyang mga salita. Tunay po na patuloy tayong pinapagpala sa pamamagitan nito. Kaya naman tayo po ay maging matapat sa pagbabahagi. Hindi lamang po tayo nakinig. Tayo ay mahamon buhat sa mensahe at masumpungan ng may katapatan. Ngayon po ay ang ating mga pasasalamat. Kung kayo po ay nais magpasalamat, maaari po kayo mag-unmute, mag-message, or mag-raise hand. At nagpapasalamat po tayo sa ating mga kapatid na nagpagal at nagkaroon ng bahagi sa gawain ito. Salamat kila Kuya Johnny, kay Ate Maring, kay Ashley, sa ating C4M3, sa ating Pastor, Brother Rex. Gayon din sa mga nanonood sa ating Facebook Live. Maraming salamat po maging naririto sa ating Google Meet. Ayan, muli pong ipinapaalala, meron po tayong breakout sessions, kaya kayo po ay manatili kung nais niyo pong makipag-sharing time. Kung wala na po, sige po, tayo po ay mag-open cam para po sa ating picture taking. Okay po, bibilang po ako ng 3. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Thank you po sa bawat isa. God bless. See you po sa breakout sessions.